Clarification, Duterte versus Vice Ganda. Linawin natin to. May iba dyan kinukumpara ang sinasabi nilang pambabastos daw ni Tatay Digong sa ginawa ni Vice Ganda. Unang-una, huwag niyong ikumpara. Magkaibang magkaiba. Rodrigo Duterte, dating presidente ng Pilipinas. Oo, diretso magsalita at may mura. Pero may mabigat na track record sa pamumuno. May accomplishment. May legacy na iniwan. Lahat ng salita niya may konteksto bilang leader at pananagutan sa bayan. Vice Ganda, isang comedian. Ang trabaho niya ay magpapatawa. Pero kahit comedian ka, may hangganan ang biro. Lalo na kung tumatapak na sa dignidad ng tao. Public figure ka, milyon ang nanonood sa'yo, so may responsibilidad ka. Kaya tigilan ang drama na parehong-pareho sila. Hindi porket si Tatay Digong ay may matinding salita, ibig sabihin okay na din kay Vice Ganda na manglait o mang-insulto sa harap ng entablado. Duterte, leader with a proven track record. Vice Ganda, cheap comedian na gumagamit ng insulto para magpatawa. Magkaiba yan. Walang comparison. At kung pipiliin nyo pa rin ikumpara, ibig sabihin, hindi ninyo naintindihan ang difference na isang leader na may ginawa sa bayan at isang komedyanteng puro punchline lang ang ambag. Klaro? Case closed. Bye. Alam mo sa comedy, may sinasabing threshold. Ito yung linya na nagsasabi kung hanggang saan lang dapat ang jokes mo. Kapag nasa comedy bar ka, walang limit yan. Kasi ang audience pumunta doon para magpatawa ka. At alam nila na may insulto, may pang-aasar, at kahit medyo below the belt na ang biro, tanggap na nila yan. Pero kapag lumabas ka na sa comedy bar, ibang usapan na yan. Doon na dapat pumasok ang self-control. Hindi lahat ng linya pwedeng bitawan. Kapag lumagpas ka sa threshold ng comedy sa labas at nagbitaw ka ng salitang masasakit at makaka-disrespect, yun ang tinatawag na crossing the line. Marami akong kilalang comedian at mga katrabaho sa hosting. Alam ko yung pakiramdam na nasa stage. Alam ko kung gaano kasarap magpatawa. Pero kailangan din nating tandaan, iba ang comedy sa loob, iba ang comedy sa labas. Ito lang ang paalaala. Kapag nasa comedy bar, go all out mo. Pero kapag nasa labas, piliin ang salita. Limitahan ang punchlines at scripts. Kasi minsan, isang biro lang, pwedeng maging insulto na. At doon, tapos ang tawa. May mga komedyante na parang matador. Mas gusto pag may dugo, mas maingay. Pero meron ding mga komedyante na parang hardinero. Pinapalaki ang tawa, walang sinasaktan. Ang problema, mas pinapanood natin yung marahas kaysa marunong mag-alaga ng ngiti. Kaya tuloy, akala ng iba, mas cool ang bastos. Pero sa totoo lang, mas astig yung kayang magpatawa ng malinis. Kasi mas mahirap yon. Hindi lahat kaya. Una sa lahat mga kababayan, ako po yung naguluhan sa paliwanag niya. Yung una, sinasabi niya na si Duterte ay maaring mag-joke, no? Yun po yung pagkakaunawa ko kasi may track record. Si Vice Ganda daw po ay komedyante lang. Sabi niya nga, cheap comedian. And then may sinasabi din siya na sa loob ng comedy bar, walang limit ang pagjo-joke. So anong pagkakaiba nun sa loob ng concert? Concert, comedy bar, parehong stage yun. Parehong nagjo-joke si Vice Ganda, komedyante. Ang gulo ng paliwanag niya, no? Pero yung pinaka naunawaan ko na gusto niya sabihin, pag si Duterte nag-joke, ayos lang. Walang limitasyon, regardless kung nakakabastos yan or kung ano, okay lang kasi may track record daw, presidente. Pero pag si Vice Ganda, hindi po nila matanggap. Yun po yung naunawaan ko, no? By the way, isang tao po yan, yung mahaba ang buhok at saka yung dalawang nauna, siya rin po yan, no? Nag-costume lang dun sa huli. Anyway, yung pinupunto niya, walang karapatan ang ibang tao na mag-joke, no? Si Duterte lang kasi si Duterte po ay merong track record daw. Yung po ang ugali ng mga DDS. Wala po sila nakikitang mali kay Duterte. Laging tama. Malinis, maayos, tapat, walang mali. Laging tama. Kahit sobrang obvious and evident na ng mga pinagagawang mali at mga sinabing mali, no? Alam nyo, isang beses lang naman natin narinig si Vice Ganda na gumawa ng ganyan joke, no? Pero talagang nagtatarang at naghuramentado ang mga DDS. Sa totoo lang,
Mas nauna pang gumawa ng mga joke or comedy skit si Vice Ganda patungkol kay PBBM. Nagalit ba ang mga loyalists? Nagalit ba ang mga kakamping? Ginawa bang big issue ng mga loyalists at kakamping yung mga joke ni Meme Vice Ganda patungkol kay PBBM? Diba hindi, mga kababayan? Kinancel ba at binoykot ba ng mga loyalists si Vice Ganda? Hindi, mga kababayan. Kasi alam natin, pare-pareho, loyalist kakamping ng komedyante si Vice Ganda. At hindi po kami na-offend doon. Hindi nga nagre-react yung mga kaalyado ni PBBM eh. Pero ito pong mga DDS na to, grabe, lahat sila nag-react, boycott, cancel, hindi na daw manonood ng movie, yada-yada. Pero kapag yung poon nila nagjo-joke, wala silang pakialam kahit meron nasasaktan. Kapag yung ibang tao, si PBBM, ginawan joke, hindi naman din sila umalma. Masaya pa nga po sila siguro kasi paborin sa kanila. Yan po ang ugali ng mga DDS. Kapag sila yung nakaka-agrabyado, okay lang. Pero kapag sila po ang binanata na, naku po, magagalit yung mga yan. Tingnan niyo mga kababayan ha, iisa-isahin ko po ang mga pinagsasabi nila at ginawa nila sa ibang tao. Si Trillanes tinawag nilang Trililing. Si BP Leni tinawag nilang Lugaw. Si PBBM tinawag nilang Bangag. Si General Torre tinawag nilang Unggoy. Si FL Lisa tinawag nilang Butud or Palaka. Si Speaker Martin tinatawag nilang Tambaluslos. Ang Panginoon minura ng idol nila. Yung grave victim, binastos. Ang Santo Papa, minura. Si Obama, minura. Si Laila de Lima, tinawag na Saba. Si Gordon, tinawag nilang baboy noon. Or biik. Naalala ko yun, may mga DDS na tumatawag kay former Senator Gordon noon na biik. Si Sandanya, si Congressman Sandanya ng Akbayan, tignan niyo ang ginagawa nila. Ini-imitate po nila yung pagkangiwi, yung disability ni Congressman. Ayan, siya mismo yan. At saka yan si Pogi, yung nagsasalita kanina na napaka-hypocrite. So ayan po sila yung nagmamalinas, pero kung titignan niyo po ugali nila, nakakadiri mga kababayan. Sila po yung totoong ganyan. Tignan mo. Tignan niyo ang ginagawa. Ang Santo Papa, minura ng kanilang idol. Si Senator Rizon Tiveros, tinawag nilang Hontevirus. Si Senator Kiko Pangilinan, tinawag nilang Matching. Si Pinoy, tinawag nilang Abnoy. Si Congressman Chol Jokno, tinawag nilang Ngipin. Nung sinabi nung idol nila na si Duterte na mamatay na si VP Leni, palakpakan sila. Nung uundayan ng saksak nung idol nila, yung isang lalaki sa bar, pinagtanggol pa nila. Pinagtawanan pa nila ang mga EGK victims. Hinusgahan na agad nila na guilty. Congressman Abante, tinawag nilang Gurang noon. Si Congressman Fernandez, tinawag nilang Bold Star. Si Meme Vice, tinawag nilang Kabayo. Yung isang ICC judge, tinawag nilang Cornstar. Nung sinabi ni BP Sara na ipapahukay niya si FEM at ipapatapon sa West Philippine Sea, palakpakan sila, tuwan-tuwa sila, pinagtanggol pa nila. Tapos, mga kababayan, nag-joke lang si Vice Ganda ng isang beses patungkol po sa idol nila. Lahat sila nagalit. Pero hindi nila naaalala kung paano sila mambaboy, mambastos ng ibang tao, ng mga kalaban sa politika ng kanilang mga idol. Hindi po ba mga kababayan, ang dami kong binigay na halimbawa sa inyo na binastos nila, dinisrespect, binaboy. Pero sila tuwan-tuwa doon. Tapos ngayon na one time sila ni Vice Ganda, lahat sila galit, nagka-cancel, nag-unfollow, nagbo-boycott. Sila na ayaw sa cancel culture. So, yan po, ganun po kahipokrit ang mga DDS mga kababayan. Inisa-isa ko po sa inyo, lahat ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga panlalait nila kay Trillanes, kay former VP Leni, kay PBBM, kay FL, kay De Lima, kay Senator Risa, kay Pinoy, sa lahat na po na nabanggit ko kanina, lahat po yan ay totoo. Totoo pong nangyari yon. Sila po ang nanlalait. Nanlalait po sila, nagbabanta pa nga. Pero para sa kanila, wala lang yon. Insensitive po. Pero kapag ginawa na po sa kanila, yung ginagawa nila sa ibang tao, lahat sila feeling biktima, feeling offended, feeling na agrabyado. Yan po ang ugali ng mga narcissistic mga kababayan. Yan po ang ugali ng mga double standard at hypocrite. Wala silang nakikita sa mundo na tama kundi yung mga sarili nila. Wala silang nakikita na nasa katwiran, tama, matino, mabait, mabuti, kundi mga sarili nila. Wala po silang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Para sa kanila, ang ibang tao ay mali at sila lamang po ang tama. At yung mga idol lamang nila, ganun po ang ugali nila mga kababayan.
Narinig nyo naman sa paliwanag ni Miko Pogi. Miko Pogi po yata pangalan niya. Na parang gusto niyang sabihin, walang karapatan si Vice Gandang mag-joke, kahit komedyante ito, at yun ang trabaho niya, dahil wala itong track record. Pero si Duterte, walang limitasyon, ang joke at pwedeng mag-joke kasi may track record daw. Anong klaseng katwiran yun? Anong klaseng mental gymnastic yun, mga kababayan? Hindi po ba? So, napatunayan po talaga natin na yung pangyayari na pagjo-joke ni Vice Ganda patungkol kay Duterte, nireveal lang po nung event na yon kung anong klaseng ugali meron ang mga DDS, kung anong klaseng kulay meron sila. Sila po ang itsura, mukha ng mga hypocrite at double standard na mga tao. Kitang-kita naman nireveal lamang po ni Vice Ganda yung pagiging hypocrite ng mga DDS. Wala nga silang pakialam kung na-offend yung mga Kristiyano nung minura ni Duterte yung Panginoon Wala silang pakialam kung na-offend yung pamilya ng grape victim, yung Australia. Nung binastos ni Duterte, ginawang joke yung namayapa na. At masakit po ang nangyari sa kanya kung bakit siya namayapa. Wala silang pakialam, nagtakawanan pa sila, nagpalakpakan pa sila. Nung minura ni Duterte ang Santo Papa, hiyawan, palakpakan. Pero nung nag-joke si Vice Ganda, na sinabi lang naman ni Vice Ganda yung totoo, lahat po sila offended, nasaktan at nagpabiktim. Yan po ang katotohanan ng mga DDS. Sila po ay mga hypocrite, double standard, at wala silang nakikitang tama, kundi ang kanilang mga sarili. Ang tingin nila sa mga sarili nila ay mababait, matitino, and the rest of the world, mali, masama, wala sa katwiran, at walang karapatang masaktan. Mga DDS lamang po ang nakikita nilang may karapatang ma-offend at may karapatang mang-offend. Yan po ang mga DDS. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa pinagsasabi ng taong ito? Ang gulo ng paliwanag, kinukontra ang sarili, wala sa katwiran, double standard, hypocrite, no? Walang pakialam sa iba. Basta importante, ipagtatanggol nila yung kanilang poon, yung kanilang idol. Idol lang namin ang tama, idol lang namin ang matino, mabuti, malinis. Yan po ang mga DDS. Ganun po silang mga tuwiran. Lagi po sila ang tama, lagi po sila ang nasa katwiran. Which is wrong. Naniniwala ko na mas marami pa rin pong tao ang maayos at nasa katwiran ang pag-iisip, ang mindset. Salamat po sa panonood.